So hi at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, One Piece Chapter 1109 full chapter. Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1109 at ang title nga nito ay Termination. At may bago nga tayong cover story kung saan ipinapakita ang paglubog ng Onigashima dyan sa ilalim ng Wano. So dyan nga yan mismo sa underwater ancient city sa Wano. At I wonder nga kung sakaling maka-apekto ba yan sa Pluton dahil sa alam natin na nandyan nga rin yun sa ilalim ng Wano Kuni. Bali nagsimula nga ang chapter kay Vegapunk at sa mga satellite at ipinapakita nga kung paanong ginawa nila yung mensaheng ipaparating sa mundo. Tinanong nga ni Shaka kung okay lang ba ang gagawin ng Stella dahil kahit na nga raw i-broadcast nila ito maaaring hindi nga ito gumana. Kaya tinanong nga ni Dr. Vegapunk kung ano bang ibig sabihin ni Shaka. Masyado nga raw maraming tao yung inaasahan nilang makareceive ng mensahe at alam nga raw nila na yung mga agency ibabalita ito sa susunod pang araw. Kaya maaaring ma-intercept o ma-sensor pa nga raw yung mensahe nila. Kaya ang suggestion nga ni Shaka gamitin nga raw nila yung traffic communication ng mga Marines. Nang sa ganun makapag-broadcast nga sila worldwide sa napakalakas na signal. Sabi naman ni Vegapunk kung ganun talagang marireceive nga raw ng lahat yung mensahe nila gamit ang mga Dendenmushi. Dagdag pa nga ni Shaka kailangan pa nga rin daw maganda ng mga tao ng visual Dendenmushi. Medyo matagal nga raw yung depende sa lugar at maaaring 1 oras nga raw yung interval. At sabi nga ni Dr. Vegapunk napakatagal nga raw nun at talagang napakaraming pwedeng mangyari. Meron nga raw mga tao na talagang hindi matutuwa sa gagawin nilang pagbo-broadcast at siguradong gagawa nga raw ang mga ito ng paraan para mapigilan sila. Kaya gawin na nga lang daw nilang 10 minutes na lamang yung preparation interval. Subali ayan na nga mga tol yung ginawa nila Dr. Vegapunk para maipaabot sa mga tao yung mensahe niya. At balik nga sa present kung saan talagang biglang-bigla nga ang mga Marines at nagmumula nga raw sa mga Dendenmushi ng barko nila ang broadcast na yan. May nag-utos nga agad na putulin daw ang connection pero sagot nga ng isang Marines hindi nga raw nila magagawa yon. At itong si Saturn naman habang hawak ni Luffy napapaisip kung ano ba ang plano ni Dr. Vegapunk. At ipinakita nga rin sa taas sila Nami kung saan narinig nga rin nila ang mensahe ni Dr. Vegapunk. Ipinakita nga rin si Sanji, hawak niya nga ang matanda. Mukhang talagang patay na nga dyan yung si Dr. Vegapunk at talagang hindi na nga siya sumasagot kay Sanji. Cut nga rin sa Marijua kung saan narinig nga rin ng mga Gorosei ang mga sinabi ni Dr. Vegapunk. At mula nga dyan parang nagkaroon nga sila ng telepathic communication kay Saturn at nakakausap nga nila ito kahit nasa Egghead Island. Tinanong nga ng mga Gorosei si Saturn kung tinapos na ba raw ng mga ito si Dr. Vegapunk. Ano ba raw ang transmission na yun at ano ba raw ang ibig sabihin nito? Sagot naman ni Saturn pinatay na nga raw ni Kizaru si Dr. Vegapunk at nakita niya raw mismo yon. Kaya dapat daw patay na nga ito ngayon. Kaya sabi nga dyan ng mga Gorosei maring nag-set up nga raw yung si Dr. Vegapunk ng Dead Man Switch. Kaya maring ang mensahe nga raw na yan nag-play nung mamatay si Dr. Vegapunk. Mukhang ganun nga raw talaga at ngayon hindi nga raw nila alam kung ano ang sasabihin ni Dr. Vegapunk sa buong mundo. At sabi nga dyan ni Topman kung sakali lang daw na mapipinpoint nila yung pinagmumula ng broadcast. Sabi naman ni Jupiter maring dun nga raw yun sa Labo Bay sa Egghead Island. Pero sa ngayon talagang protektado nga raw ito ng barrier. Kasunod pinakita nga ang Dressrosa kung saan nagkagulo na nga ang mga tao. Narinig ba raw nila yun? Si Dr. Vegapunk nga raw yung nagsalita. May sasabihin nga raw ito patungkol sa buong mundo kaya siguradong isa itong big deal. Kaya kumuha na nga raw sila ng Dendenmushi at ilagay na nga ito sa screen. Ipinakita nga rin sila Rebecca, Leo at Kairos at nanonood na nga rin sila dyan sa gagawing mensahe nila Dr. Vegapunk. Tinanong nga ni Leo si Rebecca kung yan bang matalinong matanda ang kinidnap ni Luffy. At sagot naman ni Rebecca wag nga raw maniwala ang mga to sa mga balitang yon. Ipinakita nga rin ng Pusha Village at narinig nga rin nila ang sinabi ni Dr. Vegapunk. Kailangan nga raw ng visual snail pero iisa nga lang daw ang meron sila. At sabi naman ni Whoopslap sino ba raw ang magbabayad para doon? Dahil ang pagsisetup nga raw nun hindi libre. Kaya hindi ba raw pwede na makinig na lamang sila? Ipinakita nga rin sa Water 7 etong si Iceberg at pinahanda niya na nga rin sa sekretary niyang si Alice yung visual snail nila. Sagot ni Alice hinahanda na nga raw ang mga screen at nag-issue na nga rin daw sila ng summon para sa lahat ng mga citizen na magpunta nga within 10 minutes. Ipinakita nga rin ang World Economic Journal. Pinapanood nga rin nila dyan ang livestream nila Dr. Vegapunk. Tinanong nga ni Vivi kung nasan ba si Luffy at ang iba pa. May tinuro nga si Morgan at sinabing hindi nga raw yan ang oras ngayon sa Egghead Island. Kaya maaaring pre-recorded na nga raw ang pinapanood nila. Matapos nga raw ang Buster Call maaaring nilamon na nga raw ngayon ng apoy ang Egghead Island. Ipinakita nga rin ng West Blue, North Blue at South Blue at talagang nakatutok na
nga rin sila sa livestream na yan ni Dr. Vegapunk. Ipinakita nga rin ng Kamabaka Queendom kung nasa ng mga Revolutionary Army at nanonood na nga rin sila sa sasabihin na yan ni Dr. Vegapunk. Sabi nga ni Ivankov, ano ba raw ang gagawin na yan ni Dr. Vegapunk at kung nawalan na ba raw ng ulo ito. So siguro nung nakita niya si Dr. Vegapunk, malaki pa nga yung ulo. Biglang-bigla naman si Kuwala at yan daw pala ang Dr. Vegapunk na sinasabi ng lahat. At sabi naman ni Morley, gagawin nga raw yan ni Dr. Vegapunk sa gitna ng mga krisis na nangyayari. Habang si Drago naman, naisip yung sinabi sa kanya ni Shaka na malapit na nga raw itong mamatay. So talagang wala nang gagawin si Dragon at hindi nga natin siya makikita sa aksyon dito sa Egghead Island. Cut naman dito sa Egghead Island kung saan hawak pa nga rin ni Luffy ang si Saturn at si Kizaru. At sabi niya nga dyan, mukhang hindi raw gumana kay Saturn yung suntok niya. Mula nga dyan, talagang napakasama ng tingin sa kanya nito. Habang si Kizaru naman, gagamit nga ng laser beam mula dyan sa mata niya. At kasunod nga niyan, sabay nga nilang inatake ang si Luffy. Ginamit nga ni Saturn ang galamay niya habang nagpakawala nga ng sunod-sunod na laser beam yang si Kizaru mula sa mata niya. Pero napakadali nga lang na ilagan ni Luffy ang atake ng dalawang yan. Sabay hila nga dyan ni Luffy at sinabi niyang hindi makakaalis ang mga yan hanggat hindi nakakatakas ang mga kaibigan niya. At kasunod nga niyan ayan na nga, bagang! Ginamit nga dyan ni Luffy ang ataking Gomu-Gomu no Booming Dawn Symbols at talagang pinombyang niya nga ng napakatindi ang si Saturn at si Kizaru. Sobrang lakas nga ng ataking niya ni Luffy, kitang-kita nga rito yung impact at sa pagbitaw nga dyan ni Luffy sa dalawa talagang parang papel na ni Yuppie ang mga ito. Hindi pa nga tapos yang si Luffy at mula nga dyan talagang pinaikot niya pa nga ang dalawa gamit ang daliri niya. Gumagaling nga lang daw yang si Saturn kahit na ano pang nangyari at dahil dyan talagang papalipadin niya na nga lang daw ang dalawa ng napakalayo. Inihagis nga ni Luffy ang dalawa at talagang grabe nga ang ginawa dyan ni Luffy. Napakatindi nga ng pagbato niya kung saan talagang tumama nga si Kizaru sa isa sa mga barko ng mga Marines at talagang napakatindi nga ang nangyaring pagsabog sa barko. Habang etong si Saturn naman parang nagawa nga makaliko at mula nga dyan nakabalik nga agad at tatamaan niya na nga dyan yang si Luffy. Galit na galit nga yang si Luffy at ano ba raw ang kailangan niyang gawin para talagang matalo na yang si Saturn. Habang dito naman sa barko pinakitang talagang bagsak na nga si Admiral Kizaru at nilapitan na nga siya dyan ng mga Marines. Tingin ko nga hanggang dyan na nga lang yang si Kizaru. Nagawa niya na nga yung mission niya na patayin si Dr. Vegapunk at maaaring hindi niya na nga rin talaga kayanin pang makabalik sa laban. Balik naman dito kay Luffy at Saturn kung saan nagawa ngang ilagan nito ni Luffy. Pero biglang kinausap dyan si Saturn ng ibang mga Gorosei. Wala na nga raw oras pa at hindi nga raw nila pwedeng hayaang magsalita na lamang si Dr. Vegapunk. Ipinakita nga rin na finally nakarating na nga ang grupo nila Franky at ang mga giant sa barko nila. Habang si Saturn naman dito sinabing gagawin niya na nga raw ang summoning. Mula nga dyan talagang napakatitinding Black Lightning ang naglabasan sa Egghead Island. Biglang-bigla nga ang lahat at talagang hindi makapaniwala sa mga nangyayari. At kasunod nga niyan, gaya nga nung unang pagtapak dito ni Saturn sa Egghead Island, may lumabas nga rin ng mga summoning circle dyan. Balot nga ito ng Black Lightning at itim na usok. At nandyan na nga at dumating na sa Egghead Island ang apat pang ibang mga Gorosei. Biglang-bigla nga rito si Luffy at talagang lumuwa na naman ang mga mata niya at talagang hindi niya nga alam dyan kung ano ba ang mga nangyayari. Biglang-bigla nga rin si Sanji at sinabing gaya nga raw yan nung nagpakita ang matandang gagamba. So ayun mga tol, talagang hindi nga papayag ang mga Gorosei sa gagawing pag-broadcast ni Dr. Vegapunk patungkol sa katotohanan ng buong mundo. Yun nga yung tabo ng world government at siguradong napakalaking gulungan nito pag nalaman ng lahat ng tao sa mundo. Tingin ko nga talagang napakahaba pa nung 10 minutong binigay ni Dr. Vegapunk para sa mga tao para maghanda at maaaring sa 10 minuto nga na yun talagang ma-intercept nga ng mga Gorosei ang gagawin na yan ni Dr. Vegapunk. Lalo pa talagang nandyan na nga sila at sinamon nga sila mismo ni Saturn dyan sa Egghead Island. So napakalaki nga ng mga summoning na lumabas dyan. Kaya tingin ko nga maaaring makita na natin sa susunod na chapter ang itsura ng mga monster form ng iba pang mga Gorosei. So ano nga kaya ang gagawin ni Luffy lalo pat makakaharap niya na nga ang 5 mga elder na to? Tingin ko nga pagkakataon na nga nila ito para makatakas dahil sa siguradong uunahin ngang pigilan ng mga Gorosei yung ginagawang pagbo-broadcast ni Dr. Vegapunk. Hindi pa nga rin
nitong Final War para talagang makaharap nga agad sila ni Luffy. At talagang nakaka-excite nga ang mga mangyayari dahil sa alam natin ang pang endgame nga ang mga Gorosei. At ngayon talagang nagpakita nga sila dito sa Egghead Island. So ayun, i-comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction nyo. Kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Meron nga pala tayong break next week kaya 2 linggo yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!